Good day, ma'am. Good day, classmate. So, our report is entitled Research and Information Gathering. So, in identifying information, we need to formulate or have a research question. So, bakit nga ba mahalaga ang research question? Kasi, bago ka magsimula sa gagawin mong research, kailangan muna na maging malinaw sa iyo or sa inyong magkakagrupo kung ano ba talaga yung gusto nyong malaman. For example, napag-usapan yung grupo is gusto yung makita yung or malaman kung ilan yung crime rate sa lugar na to. Kumbaga, sa San Fabian. Doon kayo magfo-focus. Hindi kayo pwede basta-basta na basta kuha na lang, basta gather na lang ng mga information. Kasi dapat ang research ay it has a direction, and kung may direction ka, dapat may purpose ka rin. Ba't mo ginagawa yung research na to? Dito na ngayon papasok ang tinatawag nating research question. This will be our guide in the entire process of conducting that research. In formulating research question, dapat specific tayo at malinaw ang tanong para alam mo kung anong klaseng impormasyon ang hahanapin mo. Ngayon, kapag malinaw na ang research question, mas focused ka at hindi ka madadala sa irrelevant o sobrang daming data. Dapat yung kakaunti lang pero specific siya. So, sa madaling salita, ang research question ay nagbibigay ng boundaries sa study mo para mas organized, efficient, at meaningful ang result. So, next. So, kailangan din niya maging specific purpose of the communication. Now, if your purpose is to inform, your research questions should focus on gathering specific facts, verifiable data, detailed explanations. Siyempre, kailangan detailed mo siya na i-formulate. And dapat comprehensive descriptions necessary for audience to thoroughly comprehend the topic. Kailangan yung naiintindihan, hindi kumbaga yogad sila. Ang itatanong mo, ang mga research question mo naman is Ilocano. So, mahihirapan. So, if your purpose is to instruct, research questions should aim to uncover the exact steps, necessary warnings, safety precautions, or essential background information that the audience must possess to perform a task correctly and safely. Next naman, if the purpose of your research is to persuade, research questions must target the collection of compelling evidence, robust statistics, authorized expert opinions, or compelling studies necessary to convince the audience to concur with a viewpoint or to undertake a specific desired action. If your research purpose naman is to analyze, research questions should focus on identifying the specific criteria for evaluation, comprehensive comparative data, detailed observations, or relevant historical context needed to support an evaluation, assessment, or conclusion. So now, to ensure the purpose is well supported and convincing, the research questions might encompass 1. Current waste profile. 2. Existing practices and costs, best practices and case studies, economic feasibility, environmental benefits, implementation challenges,
policy and incentives. So matatanong natin, bakit nga ba napaka-importante na meron tayo netong 7 na to sa ating research question. So balik tayo sa number 1, current waste profile. So dito, kailangan ito para malaman natin kung ano ba yung totoong sitwasyon. Kasi nga, hindi tayo pwedeng mag-propose ng solution kung hindi mo naman alam ang totoong problema. Mahirap kasi solusyonan kung hindi mo alam kung paano ba, ganun. Paano ba, or ano ba yung problema dito? Hindi mo masasolve ang solution, ang problema rather, kung ganun. Number 2, existing practices and costs. So, dito, para makita natin kung effective ba ang kasalukuyang sistema at kung saan may nasasayang na pera o resources. 3, best practices and case studies. Para may pagbasehan tayo sa ating proposal. Pinapakita nito na may mga napatunayan ng paraan na pwedeng gayahin or i-adapt. And 4, economic feasibility. Kahit magandang idea, kung hindi naman pasok sa budget mo or hindi ito hindi ito magiging realistic, kailangan siguraduhin ang practical. Siguraduhin natin na ito ay practical financially. Number 5, environmental benefits. So, dito, importante ito para ipakita ang long-term positive impact. Hindi lang sa organization, kundi pati sa environment. Next is number 6, implementation challenges. Para maging handa sa mga posibleng problema, mas magiging credible ang proposal kapag aware ka sa risks at may plano kang harapin ito. Policy and incentives. Para naman malaman kung may legal support o benefits na makakatulong sa pagpapatupad ng proposal. So class, next naman natin ang types of research, the primary and the secondary research. So technical and scientific communication frequently relies on a strategic combination of 2 principal types of research, the primary research and the secondary research. A fundamental understanding of their distinctions, respective advantages and disadvantages, and appropriate context for their application is crucial for comprehensive information gathering. Diretso na tayo dito sa primary research. So dito sa primary research, hindi ko nababasahin. Ang primary research is kayo pa lang yung gumagawa ng research na to. Wala pa, there is no existing research na katulad nyo. It means kayo pa lang yung nagpasimula. Your research is unique and specific first-hand. So, kung tatanong natin, ano nga ba ang advantages ng primary research? So, ano nga ba? Number 1, specificity. So, syempre, pag if you're the one who first do or study that research, you will be specific. Syempre. Currency. Currency means, yun nga, kayo pa lang, current pa lang, kayo pa lang yung pinakaunang grupo or ikaw pa lang yung pinakaunang tao na magkakandak ng research na to. Control. Of course, you have the control. And unique insights.
Pwede kang dito, ikaw pa lang yung mag-share kung ano ba yung mga nalaman mo dito, paano mo nagawa ito. Pwede mong i-share yon. Ikaw pa lang, sa'yo pa lang nila yon malalaman. Para yun yung mga magiging guide nila kasi. So, next, the disadvantages of primary research. Siyempre, number 1, time consuming. Siyempre, time consuming siya kasi pag sa secondary, matatakel yan ng next. Time consuming siya because ikaw pa lang yung magkakanon nasa iyo ay kailangan mong i-provide lahat ng resources na kailangan para sa research na yon. So, next, costly naman siya. So, syempre, ikaw nga i-provide mo nga yung mga resources. So, it means, malaki-laki rin yung magagastos mo na pera. Limited scope. Limitado lang yung nasasakupan ng research na yon. Potential for bias. Syempre, yung mga iba dyan, pwede naman nilang minsan dinadaya nila. Next is the common methods for primary research in technical and scientific contexts. Interviews. Siyempre, if you're the one who is the first who conducted that research, you need to pupuntahan mo talaga sila to interview them. Kasi tawag na to, hindi ka naman pwede mag-search sa Google, hindi ka pwede mag-browse na lang kasi wala pang nag-exist na study na katulad mo. Kasi yun nga, kaya nga siya primary. Survey questionnaires. So, itong method na to is, syempre, if you're interviewing someone, syempre, you have to provide also surveys and questionnaires. Alangan naman pupunta ka doon, paano mo matatawag na interview yon kung wala ka namang surveys and questionnaires. Next, observations. I-observe mo ngayon yung mga answers nila sa mga questions mo. And experiments or field trials. So if you're the one who is pinakaunang gumawa ng research na to, you're the primary researcher. Dito, kaya siya time consuming kasi you need to do the TAE method, the trial and error method. Mag-experiment ka dito kung ano ba yung best na dapat gawin dito, ano yung dapat i-question sa kanila, ganun.